Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre, ako naman ang tatanungin nyo. Nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Sobrang fresh, overload pa rin, di ba? Ganyan talaga, guys, kapag maganda ka, charot. So, yon. So, ito nga, pag-usapan natin ang Cosmo. So, sa Cosmo, pangkasalukuyan, nangunguna pa rin si Atisa Manalo sa botohan. Napakabongga. So, paano ba bumoto sa Miss Cosmo? Napakadali lang, guys. Pumunta kayo doon sa Miss Cosmo, hanapin lang ninyo, i-roll lang ninyo yung may barcode na national costume, yung mga national costume na mga kandidata na may barcode. Tapos may makikita kayo doon kulay blue. So, i-click lang ninyo yon. Tapos yun na. Vote na. May nakalagay doon vote. Kung magkano amount yung ibo-vote ninyo, ayun. So, madali lang siya, guys. Hindi naman ganun kahirap. Basta follow lang ninyo yung instruction. Pumunta lang kayo sa Miss Cosmo Facebook page. Tapos, ayun, i-click lang ninyo. So, sa ngayon, nangunguna pa rin si Atisa Manalo ng bonggang-bongga. Kaya, masaya tayong lahat. Ayun naman yung importante, no? Yung talagang makita natin yung galing. Makita natin yung ipinaglalaban ni Atisa na talagang sulit naman, in fairness sa kanya. So, ang tanong, sino nga ba ang malaking tinik para kay Atisa sa laban niya dito sa competition na possible na talagang bumangga kay Atisa Manalo? To be honest, isa sa mga nakikita ko, marami, to be honest pero isa sa mga nakikita ko si Vietnam. Yes, ang laro ni Vietnam medyo kakaiba. Maganda si Vietnam, matangkad, talagang masasabi mo din, charming ang beauty na meron siya, na pwede mong sabihin na isa to sa mga kalaban talaga ni Atisa dito sa competition. At hindi lang yon, sobrang kumpiyansa sa sarili. At kung yung performance sa pag-uusapan, talaga namang makikita mo naman na angat talaga din ang performance na ipinapakita ng Vietnam. Doon na lang sa national costume, nakita natin kung paano umariba ng bonggang-bongga. Sobrang galing nila doon. Pagkatapos doon naman sa ibang aspeto, katulad ng fashion show na naganap, imagine niyo sa opening pa lang talagang pasabog na siya, plus nadagdagan pa ng another, di ba? Na another rank niya. Kung i-base mo yung yung kanyang performance, ay talagang masasabi mo, oy, in fairness naman kay Miss Vietnam, umaariba ng bonggang-bongga. Kaya wala akong masabi. So, si Vietnam ang isa sa mga nakikita ko na possible talaga na maging malaking tinig kay Atisa Manalo dito sa competition ng Miss Cosmo. So, yon, pwedeng maka-last to standing niya to, pwede din naman hindi. Depende sa ipapakita. Pangalawa, I think si Thailand. Si Thailand, parang feeling ko, iba din yung eksena, yung kanyang caliber, talagang masasabi ko, oy, wag mong isnabin, iba din talaga ang performance na ipinapakita ni Thailand. Kasi yung kumpiyansa niya sa sarili niya, hindi siya ganun kagandahan, hindi siya ganun katangkadan, pero enough na para masabi natin na pwede din talagang maka-eksena dito sa competition na to ang Thailand ngayong taon na to dahil sa kanyang confidence level, di ba? Iba din talaga yung kumpiyansa niya sa sarili niya, kaya ingat-ingat din talaga si Atisa. And then, si Colombia, nakakatakot ba? To be honest, medyo parang nawawala sa wisto ngayon si Colombia after ng fashion show nila, di ba? Sobrang masasabi ko, hindi ganun ka-stunning ang beauty ni Colombia. Lalo na pag iniba niya yung itsura niya. Pag ganito yung ayos niya, bongga. Pero pag ganito yung ayos niya, hindi na talaga siya eksenadora. Kaya parang feeling ko, si Colombia madali lang to matatadyahan. Pero makakarating pa rin naman siguro sa dulo ng competition, pero hindi siya ganon ka bongga. Mas kumpiyansa pa ako kay Peru. Si Peru medyo nakakatakot din, saka si Chile. Kasi iba yung atake nila, iba yung galing. Kumbaga parang pwedeng maging mambulaga, di ba? Sa dulo ng competition. Saka yung performance nila, talagang iba din. Medyo palaban at matindi din.
Tapos ako, isa pa sa mga nakikita ko, New Zealand. Si New Zealand, yes, pwede din maging tinik to kay Atisa dahil iba din ang performance na ipinapakita ni New Zealand. Kumbaga parang yung ganda na meron siya. Hindi ganun ka-caliber si New Zealand kumpara natin sa mga ibang kandidata na magaganda at malalakas. Pero yung beauty kasi na meron itong si New Zealand, medyo face card talaga ang panlaban niya dito sa competition na to, in fairness. So, tignan natin kung hanggang saan nga ba makakarating si New Zealand sa laban niya dito sa Miss Cosmo. Ako, tiwala ako kay Atisa Manalo dahil sa ipinapakita naman ni Atisa Manalo ang lahat ng kanyang makakaya. At nakita naman natin na umaarangkada naman ang isang Atisa Manalo. Hindi pa lang siguro talaga natin masabi na nag-shine like a diamond star talaga siya ng bonggang-bongga. Pero kung i-base mo sa performance, plus kung i-base mo kung ano ang mga ganap at eksena niya, masasabi mong panalo. Diba? So, yun. So, ako para sa akin, winner. Winner ang Atisa. At masasabi ko na grabe, umarangkada, grabe, gumanap. Gusto ko yung mga styling na pinapakita niya na paiba-iba. Gusto ko rin yung pagiging bubbly niya sa kompetisyon. Dahil at least pinapakita niya na cool siya, kaya niya makihalubilo kahit saan, di ba? So ngayon nakikita ko na mas dikit si Atisa sa mga African more than sa mga Latinas. Pero yung mga Latinas, syempre mag-expect ka na insecure yan kay Atisa Manalo, di ba? Kasi hindi naman talaga maiiwasan yon. Lalo na alam nilang malakas ang isang Atisa Manalo sa competition na to, maniwala ka. Ando doon talaga yung insecure talaga ng mga Latinas sa laban ni Atisa Manalo. At hindi mo na mapipigilan yun. Ando doon na yon, common na yon, di ba? So yun, so exciting. Kasi sa Asia naman, parang pili ko close naman siya kay Indonesia. At close din naman siya kay Thailand. Close din naman siya kay Vietnam. Kumbaga, parang nakakatuwang isipin na close siya sa mga candidates na to. Si Cambodia, kakabog ba? Actually, kumakabog si Cambodia in terms of performance. Sa ngayon kasi hindi natin alam kung ano ba talaga ang gusto ng Miss Cosmo at ano ba yung hinahanap niya. Kahit siguro ang Cosmo organization, nangangapa pa rin sila. Kaya parang feeling ko, wala pa sila doon sa, ito yung gusto namin, ito yung hinahanap namin. So parang feeling ko nandoon lang sila sa tema na parang inilalaban lang yung mga candidates din. Tingnan nila kung sino yung mananalo and then, ayun, sino yung mag-aano ng standard. Pero si Atisa parang feeling ko, yes, standard, andyan at kabog na kabog. Diba? So, yun. So, syempre excited ako for her. Palaban naman eh. So, nakikita naman natin umaarangkada, nakikita naman natin nakikipagsabayan, nakikita naman natin na ginagawa naman niya yung lahat ng kanyang makakaya. Kaya, sabi ko nga, pasok na to sa banga, di ba? So, yon. Ako parang feeling ko, it's Atisa Manalo. Pero syempre, asahan natin na possible na merong maging tinik, possible na merong kumabog, possible na merong mangabog. Kaya, ayun yung abangan natin. So, for now, ang masasabi ko, support lang kay Atisa Manalo. Sa ngayon, nangunguna si Atisa Manalo sa botohan hanggang ngayon at wala pang nakakalamang sa kanya. So, maganda to kung tayo pa rin ang magdodominant sa station na to. And boto lang, guys. Bumoto lang kayo. Tumulong lang tayo para kay Atisa Manalo para sa laban niya dito sa Miss Cosmo. And then, iparating natin si Atisa sa dulo ng competition. Kasi parang feeling ko kailangan talaga tulungan pa rin siya para masulit natin or makuha natin 100% yung corona na inaasam ng ating bansa. So, yan. So, good luck. And tingin ko, kakabog tayo ng bonggang-bongga. At talagang wala nang makakapigil dahil ano na siya, unstoppable din naman talaga ang Atisa Manalo sa competition ng Miss Cosmo ngayong taon na to. So, umaasa ako na sa atin mapupunta ang corona dahil magaling naman talaga ang isang Atisa Manalo, di ba? At walang duda yan. So, yan.
Kayo guys, ano guys ang tingin ninyo sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa tinatalakay natin. So yun guys, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo rin po ang notification bell para updated kayo sa aking mga chika. Sabi nga ganon, keep smiling and always think positive lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.